Alright, alright. Ohayo gozaimasu. Kasama po natin ngayon si Sensei Ronald Llamas. Si Sensei Ronald naging sensational ka nung isang araw kasi back-to-back kami nag-announce ni kabilang channel na hindi na matutuloy yung interviews namin sa'yo. Makabuluhan araw yun, yung ano na yun yung moment na yun kasi we were very looking forward to your latest reaction dito sa Bam Aquino strikes again. I mean, Sir Ronald, can we talk about that Bam Aquino episode? Kasi mo nag-pile on na naman kayong dalawa ni paring Trillanes, Sonny Trillanes. Tapos ako naman, since I'm mabait na, sabi ko, yeah, it's not ideal that he said something about dapat ideal, ganyan-ganyan, United Front. Nasaan na tayo, Sir Ronald? Ayan na naman. Yung favorite senator mo. Ano na, Sir Ronald? Anong basa mo? Well, Hindi ko if he's maintindihan gonna where that pander, came. isn't it too early? Like it doesn't make sense. Like what's that about? Hindi ko nga maintindihan where that came from eh. Mas lalong hindi ko naintindihan yung paliwanag niya na ang binabanggit lang naman daw niya ay yung isang ideal situation, no? So, saang kuweba ba siya nakatira? Or saang multiverse, no? Saang multiverse ba yung sinasabi niya na ideally? Kailan ba naging ideal yung ating judicial system? Especially during the time of Digong. Kaya ngayon, ang gumagamit ng kanyang statement, sino? Si Mocha Uson, si Robin Hood Padilla, Uy, mga nag-thank you si DDS. Robin Hood. Sabi ni Robin Hood, magpapasalamat ako kay Senator Bam. Alam ko, hindi na natuwa yung kanyang mga kasamahan, mga ganon. That's not a Lahat ng good endorsement. lahat ng gumagamit puro DDS. Tapos yung mga defender niya, nuance naman daw kasi yung position niya. Nuance. So, na-lecturean ka tuloy ngayon na Richard, anong ibig sabihin ng nuancing? Hindi mo kasi alam ang nuancing eh. Oo, No? academic lang naman kami. Wala naman kaming nuances Hindi eh. mo alam ang Tap. nuancing. So, na-lecturean ka sa nuancing. Hindi nga. Sa akin nga sabi ko, alam ko sinabi niya ideally, pero hindi ideal yung timing, di ba? I mean, timing matters. Speaking of timing, in just a few days, we'll have, ito na, makasaysayan ito dahil first time ever magkakaroon ng ICC trial ng isang Asian leader at hindi ko na alam kung ano naman ang dramang niluluto ng kanyang Harry Roque si Kaufman. Si Kaufman nakiasaw-saw pa sa politics natin, di ba? Political motivated daw yung kay Bongo and Bato. O ano na Sir Ronald? May balita kay Bato? Hindi magpapakita yon ang sobrang tapang eh. Sobrang tapang, no? Sabi naman ni Aguirre at saka ni Bongo, wala silang kinakatakutan dahil wala naman daw silang ginawang masama. So, alam mo, interconnected lahat yan eh. Interconnected yan sa impeachment, dun sa mga cases sa Senado ng mga senador, dun sa mga plunder cases, corruption cases, no? At parang circling the wagon sila eh. Dahil una, delikado yung majority sa Senate. Kalawa, aakyat sa Senate yung impeachment at kailangan nila ng at least 16 votes. So, saan sila kukuha ng 16 votes? So, tingin ko sana hindi. Itong mga circling the wagons, ito sa pag-backpedal ng mga corruption cases ng mga senador, yung yung usapin dito sa statements ni Bam tungkol sa ICC. Tingin ko ito ay all interconnected. Ito ay all interconnected, no? Ayun lang, parang Wala ka kasi nuance, Sir Ronald. Conspiracy theory ka Oo. mag-isip. Parang Epstein files lahat Oo. sa'yo. Oo, kasi black and white ako eh. Hindi ako katulad mo na professor na nagnunuan. Sorry ah. Wala nga ako No? nuance, di ba? Sabi mo. Sabi ko hindi ideal, nasasabihin mo ideally ngayon. No, but sir, on a serious note, nung isang week, nagbardago lang ka sa mga kaibigan natin sa Chinese Embassy. Hindi ko alam, chinek ko yung background ng spokesman ng Chinese Embassy, sa Canada siya pala based. Eh alam ko ang daming away ng Canada at China nung past 3-4 years. So siguro hindi pa siya nag-adjust na hindi ito Canada, iba yung setup dito. But going back to this Sir Ronald, I mean, the criticism from Senator Trillanes is that these are not isolated statements, no matter how much nuance you want to put it. There was the INC endorsement, there was some would say, tiptoeing around the ICC issue.
But for me, to be honest, where my critic of Bam's intervention comes from is, yeah, despite the fact na sabi niya ideal, like, why would you say it now, considering how much sacrifice, how much uncertainty, how much difficulty went into it? Kahapon lang we had Justice Carpio on this show, and tanong naman ni Justice Carpio, when was the last time a Philippine court held any high-level official accountable for EJ case, 'di ba? Even dun sa Kian de los Santos case, medyo ano, 'di ba? And by the way, the ICC only covers yung mga chief architects, 'di ba? Yung mga major perpetrators. Speak of nuance, did Bam say na yung small time lang ano yun, or hindi chief perpetrator ang handle ng courts? Because in theory, I agree with that hindi naman tayo pwede umasa sa ICC for all people involved in EJK. Inevitably, local courts have to come in. But I don't know, Sir Ronald, it looks like your concern was also the timing, that this is a bit tone deaf. Partly the timing, pero ako, the whole thing what was that about? What was the purpose of that? No? Tapos meron pa siyang paliwanag na ideally. So, ano yun? Dahil wala namang ideal sa Pilipinas. Ideally, walang kahirapan dito dahil ang hirap, ang yaman-yaman ng bansa. Ideally, walang extrajudicial killings. Dahil tayo ang first republic sa Asia, first democracy. Diba? Ideally, ay hindi ganyan kalaki yung agwat na mahirap at saka mayaman. Ideally, dapat mahaba ang buhok ko at meron akong bangs. No? So marami namang mga ideally So hindi ko maintindihan what was the purpose of that statement. No? Nuancing, who understands nuancing? No? Parang hanggang ngayon hindi siya nagpapaliwanag Hindi naman daw, hindi naman tayo Oh. daw audience, sabi ni Mark Gamboa. So ano ibig sabihin nun? If hindi tayo Kaya, audience, sino audience? kaya ang malinaw ay gamit na gamit ng mga DDS yung statement niya. Yun yung malinaw. All over the place. Social media, from senators to SASOT to lahat ng talking heads. Dahil hindi pa niya alam na yun ang mangyayari. Is he that stupid not to know na yun ang mangyayari? Sana hindi naman siya stupid. No? Pero kung hindi naman siya stupid, ibig sabihin may calculation siya. Meron siyang gustong mahimas o meron siyang gustong maapis o meron siyang gustong mapalapit siya. Kung hindi stupidity, yung basis ng kanyang pagsasabi. Kaya all over the place, binabanatan siya From Shelo Magno to Heidi Heidi Mendoza, Mendoza, to Berhel Santos, to Trillanes, to Scorpio Dean kahapon. Mel, Even Scorpio etc. kahapon. Ang dami tumitira, no? So, ayun nga, again, what was that about? Sabi ng mga dilawan natin na kaibigan, masyado naman daw tayo nag-overthink. Huwag na natin patulan. Porket pinatulan ng mga DDS, hindi ibig sabihin kailangan natin At least patulan. meron ka itithink. Yung iba walang itithink Okay na sa akin yung mag-overthink kaysa yung underthink. No? Idiots. Yan. Let's move on bago tayo balikan natin, speaking of underthink, overthink, non-think. Ano bang game plan ni Bato? Ano ba? He's not gonna show up for eternity. Like, ano ba? Of course not. Dati nagmamatapang pa siya. Kasamahan niya si Digong. Tapos nagmamatapang pa siya. Hinahamon pa niya ICC. Come and get me. Tapos ngayon andun. Make my day. Make my day. Diba? Naghahamon pa siya. So where is he now? No? Duda ako kung lalabas yan. No? Duda ako. No? Kaya Pero, baka mas okay pa si Bongo sa kanya. Pero I can imagine Bongo negotiating. No? I can imagine what Bongo do you mean negotiating negotiating? Ilaglag na yung iba. for impeachment, negotiating. Ano kung nakita mo yung statement niya, na sabi niya ay hindi Hindi ko siya nga involved. Hindi siya involved sa EJK. Pero hindi naman niya sinabi na walang EJK. Ayaw No? nga So, pala, no? yun ang That's a nuancing, good no? read. That's a very good dialectical read. It's not what At he maraming said, it's galit sa what kanya. he didn't say that he said. At maraming bumalat sa kanya ng mga DDS. So again, what was that about? Nasa negotiating mood ba siya para hindi siya isuko sa ICC? Baka may nuance din to kay Bongo. In fairness, nuance ang analysis mo kay Bongo. See, you're unfair. Pag kay Bongo, napaka-nuance ka mag-isip, dialectical pa. It's not what he said, it's what he didn't say on what he should have said. Pero yung isa, bakit ideally? Sino ka ba? Bakit?
Hindi nga ideal eh. Ano ba problema mo? Sir Ronald, bias ka talaga ever since. Masamang tao ka talaga. Sabi nga nila kasi gusto mo iba yung I'm always biased, no? I'm always biased, no? Pero, At ako ano nga, mo gusto pinagalitan ko mo yung mga ibang magpapakasama. dilawan na influencer? Huwag naman kayong ganyan. Parang ginagaslight pa nila yung mga napaisip. Bakit? Ano ba nangyari dito? Bakit? Bakit? Wala naman nangyari. Ano problema? Ginaganon lahat eh. Inaaway lahat. Sino Ako, yan? hindi Sino ako yan? kinaharin eh. Sanay na Sino sila. yan? Sino yan? Sino yung nagsasabi niyan? Dami na lang. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko na pangalanan kasi dadami na mga kalaban natin. Kaya nga nagpapalamig ako dito. Pero ang Kasi daming ako kulang pa kalaban ko eh. Pwede pa akong magdagdag. parang ikaw lang hindi nakasuhan. Speaking of, kahapon nung kausap ko si Justice Carpio, di ba? Kakasuhan siya ni Marcoleta ng treason. Tapos, kakasuhan din niya si, si Lacson. Alex, Sabi, Lacson, pati ako kakasuhan niya. Sabi ko, bakit si Ronald Llamas ang hindi kakasuhan? Lahat kami nakasuhan na. Ako, si Justice Carpio, si Attorney Falsi, si Kristan, lahat kami kinasuhan. Bakit hindi ka kinakasuhan ni Marcoleta? Ikaw ang gumawa ng Chinador. baka, baka isip niya tabla. Tabla talo ito, tabla talo yung mga dito. Baka may Wala intel akong sila, makukuha. magdadala ka Wala ng akong makukuha rito. samurai. Baka may katana ka pa uwi, kaya huwag nila patulang. Sabi ko, wait lang, ba't si Justice Carpio Ako kakasuhan na nga, rin? ako nga ang una at palaging tumatawag sa kanya, nakamukha ang pag eh. Pero di ba kamukha naman talaga? Sabi ko, pwede ako Tingnan na mo, lang tingnan mo. kakaso sa'yo para sa kanya. Tingnan mo, magkamukha talaga. Sir Ronald, grabe na. Hindi ba ako nag-move on doon sa matet mo doon sa last episode about ang dami nag-comment. Ano yung matet na yan? Hindi ko nga alam. Sir Ronald, alam mo, yan, kaya nga nawala yung show natin sa ano eh. Yung kasama Oh. natin si Lord de Vera. Ano ulit yung show natin? Wag po. Kaya nga wag po, Sir Ronald. Mawawala na naman yung ano natin, karir natin dyan. So, Sir Birthday si Ronald, Lord ah. ano nangyari? Binati Nag-comment mo ba? sa Birthday si Lord ng isang araw ah. oh, better ni Lord? Hmm. Ah, sa ano, Pisces din Di pala mo, siya like me. Aba, aba, di aba, mo aba. binati. Binati ko kung hey Fat Choy. Wait lang. Pinadala ko yung aking Shogun picture. Tapos, speaking of Lord, magparamdam naman siya. Si Lord kasi nagka-cameo na lang siya ngayon. Pag nag-uusap tayo, bigla may dadaan sa likod. Kamusta po kayo dyan? Bato, bato. Hindi pulis ang tatay ko. Tatay ko pulis. Gaganon siya sa atin. Bakit di ka sa Minsan, wala kang talent na minsan ganyan? tinanong Parang lang yan. na ako, ano nung yung sa kabilang channel, nagbanggit ako ng joke. Bakit ang Minions hindi lumalaki? Alam mo bakit? Ah, hindi mo alam ba't yung Minions hindi lumalaki? Ha? Dahil hindi sila nag-grew up. Ginakabahan na naman ako sa'yo, Sir Ronald. Bakit ka Hindi ganun? sila nag-grew up. Yun yung tinanong yun ang tinanong ni Lord nung birthday niya. Nung narinig niya ako sa isang channel. Hindi nasa Ikaw, Japan. kasi Hindi ka na sa Europe. Otherwise, makasuhan ka ng political incorrectness bago ka pa uwi dito. Arestuhin ka. Si Tucker Carlson, di ba, hindi nakapasok sa Israel. Parang ano yata, nasa airport pa lang, inano na siya eh. So, baka maganyan ka, Sir Ronald. Ingat ka lang dyan. Sir Ronald, on a serious note now, it looks like the momentum is building behind uh, Vice President Lenny Robredo. Kanina lang you had the one of the Tulfo brothers saying Lenny na dapat. I think people are trying to push na for Lenny to come clear on this. Like, what is your understanding of this issue? Na is this the moment na magkakaroon ng clarity on where Lenny is going? Is there going to be a rallying effect? What's happening here? yes, tingin ko tumitindi ngayon yung pressure sa Pinklawan to choose a leader, especially after mag-announce ni Vice President Sara officially. Ano nag-announce naman siya nitong nakaraang 2 years eh. No? Pero ngayon yung pinaka-official at saka ngayon yung very calculated yung timing. Kinukuha kasi niya yung narrative, no? Pinapackage niya yung narrative nung kanyang pagtakbo as president dun sa impeachment project laban sa kanya.
Parang ngayon na nag-announce siya na siya ay presidente, so yung framing ng narrative ay kaya nila ako gustong ipa-impeach because I'm running for president at nangunguna ako sa surveys. Ikalawa ay din, balak na i-consolidate yung kanyang base na, we're now going to war. Ito na yung start ng gera. Ito na yung start ng campaign. Yung mga nakaraan, mga major battles, pero ito na talaga yung gera. So, kinoconsolidate niya yung kanyang base to go to war. Lusob. Yun yung ikalawang dahilan. Ikatlo, ay may message siya sa mga politicians na kung susuportahan nyo ang impeachment, then you have a dangerous future ahead of you. Especially sa 2028 na ako yung magiging presidente. No, yun yung message niya. Mag-negotiate na kayo sa akin. Huwag na kayong pumirma ng impeachment. And then negotiate or jump ship. Yun yung ikatlong dahilan dito sa kanyang pag-announce. No? At panghuli, this is calculated to create a bump on her high ratings. Na kahit kasi si Binay nung second half ng kanyang term as vice president at nag-aspire siya to be president, mas mataas siya kay Sara. He was more than 40%. Si Sara is now less than 40%. So ang gusto ni Sara is the ERAP formula na maging unstoppable na siya, maging malaki yung margins na hindi mangyari sa kanya yung nangyari kay Binay, na nahabol ng mga ibang kandidato, especially si Digong, no, from out of nowhere. So tingin ko yun yung ikaapat na dahilan dito sa kanyang announcement. So hindi siya by accident. Tingin ko yung timing ay very calculated. No? At dahil dyan, kung sabi ko nga kanina, malaki yung pressure ngayon sa tunay na democratic opposition to level up. Inuulit ko yung palagi natin sinasabi, 2028 will be decided in 2026. No? Hindi ito slow burn. Kailangan quick burn. Lalo na, do or die si Sara. Do or die. Yan yung kanyang attitude. So, yung iba ay neither here nor there. Hindi nga do, hindi rin die. So, kung ganyan sila, baka maging too late na hero sila. Kaya ang pressure now is to also tapatan si Sara. So, hindi lang siya ang nag-declare. At dahil hindi lang siya nag-declare, yung mga tao ay pwedeng pumili ng isang third force o third pole candidate. No? At hindi lang lahat pumunta kay Sara. Ngayon ang kanyang objective by announcing that she's going to run. Yun nga, I mean, to end on this point on the presidential aspect part, I mean, yung tone kasi ni Sara, tas naka-black pa siya and all, and then Digong saying na handa na siya mamatay na dyan sa ICC. Is there an element also of just like channeling pure vengeance and also like defiance na kahit kukulong nyo si Bato, si Bongo, kahit mga yan, ano pa rin kami, panalo pa rin kami. Is it kind of a rallying her troops, di ba? So may pagka-defiant, may pagka-desperate din kasi malayo pa rin ang 2028 as soon as it looks over the horizon. But Sir Ronald, we discussed this just the other month na baka papunta na tayo sa Red Wedding, 'di ba? If Bato and Bongo are now in a bind, if Digong is already talking about, going into the sunset kasi mukhang tanggap niya na malaban na talaga yung kaso niya sa ICC, there's no going back from that. And then you have even more impeachment cases filed against her. She's in this ironic situation, di ba? Kung saan her numbers are good in the pre-election survey, but that's 2 years away from now. And for now, she's actually in a survival mode. So medyo existential yung crisis nila. So may pagka-declaration of war ang dating sa akin eh. Wearing black, that was, going all the way, like rallying the troops. It didn't look like this confident, ako pa rin ang number one. Eh. Hindi ganun eh. It looked quite more menacing, to be honest. Yes, dahil tingin ko naramdaman niya na yung mga yung mga dapat kasuhan sa Senado ng corruption, biglang nawala yung mga kaso. No? Biglang lumambot, no? Tapos yung statements ng ibang senador, mukhang parang nagdududa siya ngayon. Meron bang negotiations na nangyayari? Even within the minority na traditionally dapat supporters niya. No? Dahil nga may sword of Damocles sa ulo nila eh. No? At least more than half
of the minority ay nanganganib. Either mga cases sa ombudsman, cases sa ICC, no? Or cases sa DOJ. So, medyo nararamdaman siguro ni Vice President, teka, something is happening. Dapat mag-scale up din ako. Dapat mag-level up din ako. I have to go to war para maramdaman ito ng mga nagbabasillate, no, na hindi dapat sila mag-vacillate. Yun yung tingin ko yung basa ko sa kanyang conduct. And last point dito, Sir Ronald, there's going to be a meeting between President Marcos and Leni Robredo. Just Saturday. exactly right after also Senator Erwin Tulfo, who is seen as a potential candidate just in case if Rafi Tulfo is still number 2 in some of the pre-election surveys I've seen. Although sabi na hindi siya tatakbo. For some reason, Rafi Tulfo is always there in the mix. So the Tulfo name is in the mix. Isn't it quite significant? It tells you about the direction of the wind. Na if Rafi Tulfo says, gusto ko someone like Leni, in fact, parang in-imply niya, but the vice president could come from that camp, from the progressive liberal camp. If the president is meeting Leni Robredo amid all of these things, doesn't this signal, that the natural cross-cleavage alliance here would be basically elements to support the admin against the Dutertes and then the genuine opposition? Isn't that Yes, naturally the direction of the wind here? yes, lagi naman natin sinasabi kasi na existential yung battle. Di ba? Kaya kahit walang formal na alliances, formal coalitions, formal united front, alam naman ng lahat na anti-Duterte, from the independents to the Marcoses to the Pinks, na survival mode din sila. Kung manalo si Sara, delikado sila lahat. Pero at the same time, alam din naman nila yung mga limits ng possible unities. Hindi rin katanggap-tanggap sa kanya-kanyang mga base na magsama. No? So, ang possible lang dyan, mag-field ng one candidate, hindi mag-field yung iba. Hindi mag-field yung iba. Kahit walang coalition. Tapos yung iba mag-field ng 6 na Senate slate, yung iba mag-field ng 6. Hindi sila magfo-form ng coalition, pero bibigyan talaga nila ng puwang yung iba. No? Magbubuo ako ng 6, yung kabila magbubuo ng 6. No? Hindi sila magbubuo ng 12. Yung isa magbubuo ng presidential candidate, yung isa mag-field ng vice presidential candidate. So, ganun yung magiging indirect relationship. So, ang suma niyan, there's only one candidate. Ang suma. Dahil if there is more than one candidate, delikado. No? Lalamang dyan si Sara. Lalo na, si Sara ay do or die, at sabi mo nga, out for revenge, hell to pay. No, that is not lost on everyone. That wasn't lost on all the anti-Duterte forces. And hindi kaya pwede maging trial balloon yung meeting with BBM, like to see what is the potential reaction of seeing at least a specter of a potential counter coalition against the Duterte. Simple, dahil alam mo naman Richard, everything is optics eh. Everything is perception. They don't have to talk, they don't have to meet. They just have to show that they're together. No? And a picture paints 1,000 words, ika nga nila. So, yan yung value niyang pagkikita na yan. At tingin ko that wasn't lost, that won't be lost on BBM or Leni or their followers. Kaya nga hindi tayo sinasama sa mga pictures. Kasi baka kabawasan tayo eh. Kabawasan tayo. If Leni runs, then who could be potential? Pero parang playing safe ka, hindi ka bumabanat kay Bam. Hindi nga nagsimula na nga tayo dito. Hindi kasi ito hindi ko maintindihan yung mga kaibigan natin. Binabanatan si Bam tapos biglang Leni Bam 2028. Sabi ko ano ba naman itong mga to? Hindi ko talagang Pilipinas. Kakabanat nila kay Bam tapos biglang Leni Bam 2020. Wag na tumakbo si Risa. Si Risa daw mag-akbayan number 1 nominee ulit. Tapos si Chel na lang akyat maging si Atty. Francis yan. I didn't say it na nga eh. Tapos sinabi alam mo, stalker ka kay Atty. Francis. Especially since
Nung sinabi niya si Darian, silip lang ako ilang minuto. Wala ka sa lolo Ah, ko, si Ronald natulog with the warrant of arrest ni Bato. Niya ikaw sa Ronald. So, where does that leave the vice presidential question? Because it looks like Senator Risa said bukas din siya to be in a support capacity, but we also discussed General Torre as a potential bridging candidate. And then, of course, Bam will be also very favorite to be a vice president if ever si Lenny ang tatakbo given their history and working together. So, where does that leave us? Because your favorite senator, Amy Marcos, ay ano na, sunod-sunuran daw kay Sara, all girl power daw sila, all in. So hindi ko alam saan na si Mark Oleto in that equation. At mukhang nag-give up na si Robin Hood Padilla because we don't deserve him, sabi nga ng kanyang minamahal sa buhay. So, where does it leave the cross coalition or the tandem game? Because it looks like implication ng iba is Lenny Bam, Lenny Risa, bukas ng admin or some elements to support them. kung sakaling tatakbo si Lenny or Bam or Risa, definitely tatakbo sila for president, no? Not for vice. Kung may possibility na tumakbo si Lenny, Lenny won't take another pink as vice president. At tulad ng 2022 na kinuha niya si Kiko. Malamang kukunin niya is somebody na hindi pink. Either an Erwin Tulfo or a General Torre. No? Yun ang kanyang kukunin. Pero hindi siya kukuha ng kapwa pink. Dahil walang value added eh. Walang value added. So, tingin ko yun yung probabilities. Kung si Lenny, I doubt kung tatakbo. Tingin ko napaka improbable na tatakbo siya for vice. So either hindi siya tatakbo or tatakbo siya for president. Oh, nothing lower. Siyempre, ang kanyang pagkiling ay hindi tumakbo. Pero if people will try to convince her and are able to convince her, at the very minimum, tingin ko, presidente ang kanyang tatakbuhan. Oh, absolutely, that makes sense. Pero Duda nga, rin ako, duda rin ako kung si Risa at saka si Bam ay willing tumakbo as vice president. Dahil especially no? Of course si Bam kasi senador pa rin siya. Kahit anong mangyari, yeah, kahit safe manalo sila eh. si Risa, wala siyang choice. Either magpahinga siya or tumakbo siya for a higher position, vice or president. No? Pero siyempre, there are other forces at play. Nandiyan si Erwin Tulfo, nandiyan si John B. Cremulya, nandiyan si General Torre, at possibly, nandiyan din si Vince Dizon. Possibly, bagamat siya, pagtatanungin, sinasabi niya, wala siyang plano, pero meron din nag-float ng kanyang pangalan. And then again, on the horizon, baka may sumulpot na dark horse na as disruptive as Miriam, as merong ideological, political, economic agenda like FBR, or merong anti-corruption ethos ni Pinoy, or a combination of the three. Pwede may sumulpot dahil kinakailangan na isang economic project like Philippines 2000 ni FBR, no? Pero kinakailangan mo rin dahil sa kasalukuyan na unprecedented yung massive corruption, kailangan mo rin ng isang Pinoy, no, na anti-corruption. Pero at the same time, because of the landscape, you need someone disruptive, katulad ni Miriam noong 92. So you can look for a combination of the three. Yun yung Heckler ba ideally. ito, Sir Ronald? Heckler ba itong... Ideally. Again, ideally. Ideally ba? Oh. Heckler ba Ideally, tong taon to? wala yun, wala. So ideally, disruptive. Ayan ka pala eh. Ideally Merong, ka rin pala eh. Wala na nga ideal. merong economic project. At the same time, ay merong clear anti-corruption ethos. So Yun. tingin ko, Ideally. parang the candidate na parang West Wing. Naalala mo yung Right. West Wing? Right. Yung Series. series. Yung Yeah. presidente, it's a combination of three different presidents. Diba? Right. Parang composite character bang tawag dyan or something like. Oo. Yeah. Galing. Pero ideally yun Kaya, Oo, on that ideal. On that ideal na si Ronald talaga. Alam mo talaga, mapapama ka. Konti na nga lang kaibigan ko, mawawala pa dahil sa'yo, Sir Ronald. On that ideal note, para bago madulas, Sir Ronald, please take care. Have a lovely trip. Magpahinga ka. Take care of yourself.
Is next week gonna be like big events? Are we expecting big events next week for EDSA and all? Yes, it's going to be nationwide. Halimbawa, kaka-send lang sa akin ng Cebu groups natin. They're planning a big rally sa Cebu, led by Bishop Huy, the new bishop. Pero halo-halo yan. It's an example na the EDSA celebration will be nationwide. No, Pangasinan will have its own mobilizations led by Archbishop Soc Villegas, no, etc. etc. So marami yan. Kaya hindi ito centered lamang sa EDSA. Ito ay nationwide. Ah, But purely on corruption issue, right? I don't. Problema ay tingin ko mag-scale up yung anti-corruption dyan dahil hanggang ngayon parang walang ikukulong. Yun nga eh. No? Yeah. Yun, yung priority bills ng presidente, hindi gumagalaw yung baso. Especially yung anti-dynasty bill, no? Tapos ngayon, wala ka man lang minimum economic or social welfare offering sa mamamayan. So, lalo na, hindi naman ganun kaganda yung ekonomiya natin ngayon. So, yun tingin ko yung outrage na yan, kung hindi, walang gagawin ng gobyerno, it will be more and more channeled against them. On that not so ideal warning to the administration to get things done. Salamat, Sir Ronald. Magpahinga ka and catch up soon. God bless po. Arigato. Okay? Arigato.